Sura Al-Muntahana, ang babaeng susuriin. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan, kapanalig o tagapangalaga. Inyong ipinadarama sa kanila ang pagmamalasakit bagaman sila ay hindi naniwala sa anumang katotohanang dumating sa inyo. Sila ang nagtaboy sa sugo at sa inyo mula sa inyong mga pamamahay, nang dahil sa inyong paniniwala sa Allah na siya ninyong tunay na Panginoon. Kung kayo ay magsilabas upang makipaglaban sa aking landas at hinahanap ang aking kasiyahan, huwag ninyo silang ituring bilang kaibigan. Inyong ipinadarama ang pagmamalasakit sa kanila, bagaman aking nababatid ang anumang inyong inililihim at anumang inyong inihahayag. At sino mang kabilang sa inyo ang gumawa nito, katiyakan na siya ay naligaw mula sa patag na landas. Kung kayo ay kanilang magagawang pangibabawan o gapiin, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway, at kanilang iuunat ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga dila laban sa inyo ng may kasamaan, at sila ay magnanasang kayo ay hindi maniwala. Kailanman ang inyong mga kamag-anak o inyong mga anak ay hindi makapagdudulot sa inyo ng buti sa araw ng pagkabuhay na muli. Siya ang Allah ang maghahatol sa inyong pagitan, at lubos na nakikita ng Allah ang anumang inyong mga ginagawa. Katiyakan, may isang mabuting halimbawa para sa inyo upang inyong pamarisan sa katauhan ni Abraham at yaong kanyang mga kasamahan, nang kanilang sabihin sa kanilang mga mamamayan, "Katotohanan, kami ay walang kaugnayan sa inyo at sa anumang inyong sinasamba, bukod sa Allah. Kami ay mananatiling nagtatakwil sa inyo at may namuong puot at galit sa ating pagitan nang walang katapusan hanggang hindi kayo maniniwala sa kaisahan ng Allah." Maliban sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, "Katotohanan, ako ay magsusumamo sa Allah para sa inyong kapatawaran. Ngunit ako ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para sa iyo sa harap ng Allah. Aming Panginoon, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at sa iyo po kami nagbabalik loob at sa iyo po ang aming huling patutunguhan. Aming Panginoon, huwag mo po kaming gawing bilang pagsubok para sa mga di naniniwala at kami po ay iyong patawarin. Aming Panginoon, tunay na ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroon na para sa inyo ng isang mabuting halimbawa sa kanila para sa sinumang umaasa sa pakikipagharap sa Allah at sa huling araw. At sino man ang tumalikod, magkagayon, katotohanan ang Allah ay mayaman ang kapuri-puri." Maaring ilagay ng Allah sa inyong pagitan at sa pagitan niyaong inyong naging mga kaaway na kabilang sa kanila ang pagmamahal, at ang Allah ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay, at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Hindi ipinagbabawal sa inyo ng Allah ang pakikitungo ng matuwid at makatarungan sa mga hindi nakikipaglaban o hindi umuusig at tumutuligsa sa inyo ng dahil sa inyong relihiyon, at maging yaong mga hindi nagtataboy sa inyo mula sa inyong mga pamamahay. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga makatarungan. Ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allah ay yaong mga nakipaglaban, umusig at tumuligsa sa inyo ng dahil sa inyong relihiyon at nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga pamamahay, at yaong mga nakipagtulungan sa iba upang kayo ay maitaboy. Ipinagbabawal na kayo ay makipagkaibigan sa kanila, at sino man sa inyo ang nakikipagkaibigan sa kanila, sila yaong mga mapaggawa ng kamalian. O kayong mga naniniwala, kapag dumating sa inyo ang mga naniniwalang babae bilang mga babaeng nagsilikas, sila ay inyong siyasatin o suriin. Ang Allah ay higit na nakababatid sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang Allah ay higit na nakababatid sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At kung inyong matiyak na sila ay tunay na mga naniniwala, huwag ninyo silang pabalikin sa mga di naniniwala. Sila ay hindi karapat-dapat na maging asawa nila. Gayon din naman, sila na di naniniwala ay hindi karapat-dapat para sa kanila sa mga babaeng naniniwala. Ngunit sila, mga di naniniwala,
ay inyong bayaran ng anumang kanilang ginugol bilang mahar, at hindi isang pagkakasala para sa inyo kung sila ay nais ninyo pakasalan kapag inyong naibigay na ang kanilang kabayarang mahar. Gayon din naman, huwag ninyong panatilihin ang mga babaeng di naniniwala bilang inyong mga asawa, at hilingin magbalik sa inyo ang anumang ginugol bilang mahar, at hayaan silang mga di naniniwala na humingi na ibalik ang anumang kanilang ginugol. Iyan ang hatol ng Allah. Siya ang humahatol sa inyong pagitan, at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. At kung kayo ay nawalan ng isa sa inyong mga asawa sa mga di naniniwala, at kasunod nito, kayo ay nakakuha ng biyaya sa makatuwid, inyong bigyan ng anumang halagang nakakatulad ng kanilang ginugol yaong ang kanilang mga asawa ay lumisan. At matakot kayo sa Allah na siya ninyong pinaniniwalaan. O Propeta, kapag ang mga naniniwalang babae ay magsilapit sa iyo upang magbigay ng panunumpa o pangako sa iyo na sila ay hindi na magtatambal sa Allah ng anupaman, na sila ay hindi na magnanakaw, na sila ay hindi na magkakasala sa bawal na makikipagtalik, na sila ay hindi napapatay ng kanilang mga anak, na sila ay hindi magsasalita ng anumang paninirang puri na naglalayong maglubid ng mga kasinungalingan sa pagitan ng kanilang bisig at kamay, at sila ay hindi susuway sa iyo sa anumang matuwid. Kung gayon, tanggapin mo ang kanilang panunumpa o pangako at hingin mo sa Allah ang kanilang kapatawaran. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. O kayong mga naniniwala, huwag ninyong kaibiganin ang mga taong kinapupuutan ng Allah. Katiyakan, sila ay naghihinagpis sa kawalang gantimpalang naghihintay sa kabilang buhay, tulad ng paghihinagpis niyaong mga hindi naniniwala sa pakikipagharap sa mga kasamahan ng mga libingan.